Mapagpalang araw po sa inyo lahat na nasa loob ng inyong mga tahanan. Next day na naman po ang Enhanced Community Quarantine. Nawa patuloy tayong ingatan ng ating Panginoon. Ginawa ko ang video ito upang ibahagi sa inyo ang aking refleksyon tungkol sa COVID-19 bilang isang layman o bilang isang pangkaraniwang tao. Sabi ng ating pamahalaan, ang coronavirus disease o COVID-19 ay mapanganib at hindi pangkaraniwan. Mula Wuhan, China, ilang linggo lang nakalipas ay lumaganap na ito sa buong mundo. Marami nang nadapuan ng sakit na ito at maraming namatay hindi lamang sa ating bansa kundi sa buong mundo. At dahil ito ay hindi pangkaraniwan, gusto kong tingnan natin ito ng mas malalim. Ako'y naniniwala na sa bawat karanasan natin, maganda man ito o masakit, ay may mensahe ang Diyos na gustong iparating sa atin. Sa maraming gabi na hindi ako makatulog dahil sa kaisip, pumasok sa aking isipan ang mga katanungan. Ito ba ay alam ng Diyos? Kung alam niya ang mga nangyayari sa atin, bakit hinayaan niya na maraming mamatay? Maraming mga nagdalamhati dahil sa pagpanaw ng kanilang mga mahal sa buhay. Maraming mga frontliners na nagsakripisyo. Maraming naggutom dahil hindi na makapaghanap buhay. At ang ating pamahalaan ay walang tigil sa paggawa ng paraan upang tayo ay maproteksyonan. Ang sabi ni Jesus sa Mateo, Kabanatang 11, talatang 28, lumapit kayo sa akin kayo lahat na nahirapan at tubhang nabibigatan sa inyong mga pasanin at kayo bibigyan ko ng kapahingaan. Ngunit sa kabila ng ating mga panalangin, bakit kaya hindi tayo pinapinggan ng Diyos? Habang ako'y nagnilay-nilay, naalala ko ang pinto sa Biblia tungkol sa malaking baha na pumatay ng lahat ng tao maliban kay Noe. Ang kwento ito sa Biblia ay matatagpuan natin sa Genesis chapter 6 hanggang chapter 9. Sa chapter 6 verse 13, sinabi ng Diyos kay Noe, ang wakas ng lahat ng tao ay dumating sa harap ko, sapagkat ang lupa ay napuno na ng karahasan dahil sa kanila, at narito sila akin nilipulin, kalakip ang lupa. Si Noe lang at ang kanyang pamilya ay nakita ng Diyos na matuwid. Kaya inutusan siya na gumawa ng arko o malaking sasakyang pantubig upang siya at ang kanyang pamilya ay maligtas. Pagkatapos na gumawa ni Noe, sumakay na sila sa arko kasama ang kanyang pamilya at iba't ibang uri ng hayop ayon sa utos ng Diyos sa kanya. At pagkatapos bumuhos na ang malakas na ulan at ito lumaganap kaagad sa buong daigdig. 48 araw at 48 gabi bago tinigil ang Diyos ng Diyos ang ulan, at ito lumampas na sa pinakamataas na bundok. At ito umabot ng 150 araw bago humugpa ang baha. Lahat na may buhay ay namatay maliban kay Noe at ang kanyang pamilya. Bakit ko ba ito inihambing sa COVID-19? Una, ang mundo natin ngayon ay puno na ng karahasan. Sa ating bansa, may mga patayan dahil dumarami na ang mga kriminal at mga nalulung sa illegal na droga. Sa ating pamahalaan, sa kasalukuyan man o sa mga nagdaang administrasyon, mula itaas hanggang sa level ng mga barangay, ay laganap din ang katiwalian. Pangalawa, ang bilis ng pagkalat ng pandemic na ito ay kasing bilis ng tubig baha na lumaganap kaagad sa buong daigdig. Ang COVID-19 ay nagkontamina sa hangin kaya mabilis itong kumalat. Ngunit, ang magandang balita ay hindi na muling lilipunin ng Diyos ang kanyang nilikha. Ang kanyang pangako ay matatagpuan natin sa Genesis chapter 9, verse 11 at verse 13. Ang sabi ng Diyos kay Noe, ito ang aking pagtipan sa inyo
Kailan may hindi ko na lilipulin pa sa pamamagitan ng baha ang lahat ng may buhay. Wala ng baha, ang gugunaw sa daigdig. At sa verse 13, malilitawin ko sa maulap ang aking baghari at iyan ang magiging tanda ng aking pagtitipagtipan sa inyo. Ang mensahe sa atin ng Diyos sa pamamagitan ng COVID-19 ay bibigyan niya tayo ng pagkakataon na magsisi sa ating mga kasalanan upang tayo ay kanyang patawarin at bigyan ng bagong buhay. Maaaring ay ilan sa atin ay hindi aamin na sila ay nagkakasala, ngunit tandaan po natin na sa pamantayan ng Diyos, lahat tayo ay makasalanan. Mahigit isang buwan na ang nakakalipas, idineklara ng ating pamahalaan ang huling linggo ng Marso bilang National Week of Prayer dahil sa COVID-19 crisis. Ngunit sa ating mga panalangin ay hindi natin nabigyan din ang pagsisisi sa ating mga kasalanan. Pansamantalang tinigil ng Diyos ang ating mga anak buhay upang tipunin tayo sa ating mga tahanan. Ito ang binigay niyang pagkakataon sa atin upang sabay-sabay tayong lumulog sa Kanya sa pamamagitan ng panalangin at humingi ng kapatawaran sa ating mga kasalanan. Ganon din sa mga mayaman at makapangyarihang bansa, itigil ninyo ang karahasan. Gumastos kayo ng bilyong-dolyar para palakasin ay inyong mga gamit pandigma. Ngunit wala pala itong kabuluhan dahil hindi ito kayang pusain ang pandemic na ito. Ito nagpapatunay na isa lang ang makapangyarihan sa lahat, ang Diyos na siyang lumikha sa atin. Ulitin ko, ito ang mensahe ng Diyos sa atin sa pamamagitan ng COVID-19. Magsisisi tayong lahat sa ating mga kasalanan at humingi ng kapatawaran sa Kanya upang magkaroon tayo ng bagong buhay, bagong lakas at bagong pag-asa. Buhay na may pag-ibig sa Diyos at sa ating kapwa. Buhay na ganap at kasiyasiya. Wala nang mahirap at wala nang mayaman dahil ito ang gusto ng Diyos na likhain niya ang sanglibutan. Lastly, ako naniniwala sa sinabi ng ating pamahalaan na tayo ay patungo na sa new normal. Dahil pagkatapos nating dumulog sa Diyos upang pagsisihan ang ating mga kasalanan, tayo ay Kanyang bigyan ng bagong buhay. Wala ng pandemic, wala ng karahasan sa buong mundo, wala ng patayan sa ating bansa, wala ng kriminal at wala ng adik, wala ng tiwaling opisyal ng ating pamahalaan at sa mga LGU. Yan ang new normal na ating kaharapin pagdating ng araw. Sa pangalan ni Jesus.